ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Posibleng sa darating na Sabado na maglandfall ang Bagyong Domeng sa Eastern Visayas. Alamin natin ang latest sa ating lagay ng panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Magandang gabi, Jessica. Huling namataan ng pag-asa ang sentro ng Tropical Depression Domeng, 510 kilometers dyan sa may east-northeast ng Davao City. At may lakas itong 55 kilometers per hour near the center at mabagal pa rin itong kumikilos sa direksyong Pahilagang Kanluran, 5 kilometers per hour. Dahil sa mabagal na kilos ng bagyo, makikita dito sa track ng pag-asa na hindi pa rin inaasahan ang pagtama nito sa lupa sa loob ng 3 araw. Sa katunayan ay ngayong araw ito ay nasa may silangan nga ng Mindanao. Bukas ay halos hindi ito gagalaw. Pagdating ng Huwebes, konti lang din ang itinakbo nito patungo ng northwest. At pagdating ng Biyernes, nandito lamang yan sa may halos silangan ng Caraga Region. At kundi magbabago ng bilis at direksyon, posibleng sa Sabado pa ito maglandfall. At imbis na dito sa Caraga ay maaaring, Jessica, dito sa may bahagi ng Eastern Visayas, yung Samar, Tacloban o Samar, Leyte provinces. At malayo man sa lupa, maghahatid pa rin ito ng hanggang katamtamang ulan, yung outer rain bands ng bagyo dyan sa Mindanao, lalong-lalo na dito sa northern at eastern sections base sa datos ng The Weather Company. Asahan din ng ganyang ulan sa central at eastern section naman ng Visayas, lalong-lalo na pagdating ng hapon. At kalat-kalat na ulan naman ang maranasan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito sa may northern part, bukas yan. Kabilang na ang Metro Manila kung saan mataas ang tsansa ng mahinang ulan pagdating ng hapon, 80% at bahagyang bababa pagdating ng gabi. Pero inuulit natin, Jessica, yung mga pagulan na yan ay hindi po bahagi ng sirkulasyon ng bagyong si Domeng. Jessica? Mang Tani, good news ba ito na humina siya pero bumagal? Kasi ang alam natin, pag medyo mabagal ang kilos ng bagyo, medyo nakakatakot din yan. So para tayong tinotorture o pinapatay sa suspense itong si Domeng. Ano ba talaga? Tama yun, Jessica. Pero ang maganda nga lamang dito, kung matatandaan mo, kahit kasi mabagal yung kilos niya dahil yung steering flow o yung hangin na magtatangay sa kanya papunta dito sa Mindanao, bahagyang humina. Pero yung hangin naman na nagiging dahilan upang ito ay humina, yung tinatawag nating vertical wind shear, medyo malakas pa rin. Kaya kahit mabagal siya na natili dyan sa karagatan, because of that vertical wind shear factor, hindi makaporma itong bagyo para tuluyang lumakas. Pero habang nasa karagatan yan, Jessica, yung ating inaasahan na lalakas yan, nandyan pa rin yan, pero hindi na posible yung lumakas ito para maging isang ganap na malakas na bagyo o yung mahigit 125 kilometers per hour na hangin malapit sa sentro. Okay, at medyo mataas yung track niya, Mang Tani, kasi naasahan nung una, di ho ba, Davao or Surigao tatama. Ngayon, tumaas na po, nasa Eastern Visayas na. Yun nga lang, Eastern Visayas kasama ho dyan yung mga Yolanda areas. Tama yun, Jessica. At doon makikita natin, kita mo yung track niya na halos paliko-liko. Meron kasing isang weather system, yung tinatawag naman nating trough o yung parang kanal yan na dumadaan dito sa may norte nitong bagyo. At nung dumaan yung parang kanal na yan, yun ang dahilan kung bakit imbis na dumiretso siya dito sa may Caraga, nagkaroon to ng movement towards the north. At kapag nakawala na siya dito sa epekto ng trough na dumadaan mula Kanluran hanggang patungong Silangan, kaya makikita mo unti-unti na namang pupunta yan dito sa Visayas naman. At yun yung ating babantayan dahil yung ating mga kababayan dito sa Visayas hanggang ngayon nag-aalala dahil nga hindi pa nila makalimutan yung epekto nitong napakalakas na bagyong si Yolanda. Pero ito, sinasabi natin, hindi po ito inaasahan na magiging kasing lakas ng Yolanda, pero may dala itong mga ulan na pwedeng magdulot ng mga panganib tulad ng baha at landslide. Okay, parang may sariling isip ho itong mga bagyo talaga, ano ho. Pero Mang Tani, yung pag-ulan, limited lang sa Visayas at Mindanao. May mga panakanakang pag-ulan lang sa Metro Manila. Yung iba hong bahagi ng Luzon kaya kasi panahon po ngayon ng mangga at saka ng pakwan. Di ba kalaban ng mga produktong yan, yung konting ulan, masisira na yung produkto ng ating mga magsasaka. Tama yun, Jessica. Ang nangyayari nga kasi, yung ulan na dala-dala nitong si Domeng ay talagang dito lamang sa Visayas at Mindanao. Kaya nagkakaulan dito sa
Luzon, kasama na yung Metro Manila na hindi naman kalakasan ay dahil doon sa hangin na galing sa silangan at sa ngayon kasi meron pa rin tayo yung northeasterly. So pag nagkakaroon ng pagsasama yan, nagkakaroon ng pagkakaroon ng ulap, kaya may mga pag-ulan. Pero yun nga, talagang malaki ang epekto niyan doon sa mga aanihin ng mangga o kaya naman ay hinihintay na lamang na mahinog dahil sa ngayon, magmamahal na araw, talagang ito yung panahon na napakainit, kaya sinasamantala noong mga manananim natin na pabayaan pa ng konti yung mangga, pakwan, milon dahil kailangan nila yung panahon na walang kaulan-ulan. Yung nga lang, ang kabilang side naman nito, Mang Tani, tuyong-tuyo na yung maraming mga bukid at mapalaisdaan sa bandang Northern Luzon. No? So, kailangan din sana ng kaunting ulan para maibsan konti yung sobrang tuyong paligid. At hindi lamang yung mga bukirin ang nangangailangan ng tubig, Jessica, yung ating mga reservoir, Angat Dam, Magat, maging yung Pantabangan, kung tuloy-tuloy itong inaasahan natin na talaga namang magkakaroon ng kawalan ng ulan, apektado rin yan. Kaya yung ating papel o ibig sabihin yung ating dapat nagampanan bilang mga gumagamit ng tubig, dapat ngayon ay ginagawa natin at ito yung pagtitipid ng tubig. At Jessica, kanina nabanggit mo yung pagkakaroon ng buhawi o tornado dyan sa Cebu. Oo nga po. Tama yun. Kasi sa ngayon, itong bagyo na ito, unti-unti niyang tatangingin yung Intertropical Convergence Zone. At yung Intertropical Convergence Zone ay pwedeng magdala ng mga thunderstorm, hindi lang dyan sa Cebu, hindi sa Mindanao. Kaya maliban dyan sa bagyo, kung yan ay umalis na, yung mga pagkakaroon ng thunderstorm na posibleng may dalang buhawi, dapat ay maging handa rin yung ating mga kapuso. Okay, ang ipinagtataka ko lang, Mang Tani, hindi katulad kasi sa Amerika na talagang may flat silang plains. Kaya naman nakakatakot yung kanilang mga buhawi, no? Yung tinatawag nilang ano bang tawag? May tawag silang Twister. Twister, yung ginawa pa ng pelikula. Kaya medyo matindi yung tama ng mga yan kasi malawak yung kanilang flat areas. Sabi nila, tayo raw sa Pilipinas, walang masyadong ganon, kaya hindi masyadong malalakas yung ating mga buhawing nararanasan. Pero yung video ho ng Cebu kanina, parang malakas din ho, ha? Tama yun, Jessica. At ang isang pagkakaiba nga dito sa atin kapag nagkaroon ng tornado, yung ating mga kababayan hindi masyadong handa. Yung kanilang kabahayan, yung mga building, hindi katulad sa ibang bansa, lalo na dyan sa may Estados Unidos na kung saan talagang akma yung lakas o yung pagkakagawa ng mga gusali sa pagkakaroon ng tornado. Kaya dito sa atin, katulad yung kanina na dinaanan, yung nakikita natin dyan sa screen, mga mahihinang materyales yung ginagamit sa mga bahay. Kaya talagang kahit hindi kalakasan, yung tornado o yung buhawi, talagang malaki nagiging pinsala. Maraming salamat po, Mang Tani. Mang Tani, Nathaniel Cruz po, ang ating GMA resident meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Para sa iba pang weather update, bisitahin lang po ang www.imready.ph at ang social media accounts ng IMReadyPH. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.